Okay, balik po tayo mga master, mga kabiknok. Sa mga nakapanood na ng kumbaga video ni Bossing MG or Makagago about kay Diwata. Yun, Diwata na naman tayo, no? Diwata ang topic natin ngayon. Ice cream po tayo, sobrang init. Ito yung homemade ice cream ni Master Biknok. Yan, gawa po natin to. Sarap. Tamang-tama sa mainit na panahon. So ayun, balik po tayo. Nabanggit nga doon ni Mr. Makagago na itong si Diwata, Paris Overload ay kumbaga yung natira na lang sa kanya ay kumbaga ay barya na lang, kasi kumbaga na overuse na yung kanyang yung topic tungkol sa kanya ng mga vlogger na gumagawa ng topic about sa kanya, yung pumupunta sa kanya na ginagatasan daw siya, yon, pati yung mga taong kilala, yung mga small vlogger o kaya yung mga vlogger na kilala, mga artista, kumbaga talagang inubos yung katas inubos yung katas ni Diwata. So ngayon, gumawa na rin ng account si Diwata sa YouTube kasi nga yung natira na lang sa kanya kumbaga barya-barya na lang, sabi nitong si Mr. Makagago. Bukod doon ay inagaw pa yung eksena niya nitong si Madam Rosmar. Yon, di ba? Kasi nga nagtayo rin ng parisan to si Madam Rosmar, bukod sa libreng only rice. May only rice siya. Ngayon may palibre ng juice din, saka ice cream. Saan ka pa? Saka may pa-free swimming pa. So, kung pagtatabihin mo itong dalawa sa isang lugar, ay talagang ang pupunta ng tao itong si Rosmar kasi may pa-swimming pa. Saka may pa-ice cream pa, saka free juice pa. Samantalang dito kay Madam Diwata ay only rice lang, saka free drinks yung kanyang ino-offer sa halagang 100 or 120 doon sa Seek and Joy. Okay? So, yan ang sinasabi ko, mga master. Kasi naman itong mga malalaking vlogger na to, kaya itong mga taong sabi natin mayaman na, ay ginamit talaga si Diwata. Ginamit talaga. Aminin man nyo o hindi, yan ang totoo. Ginamit yun talaga yung pagiging inosente ni Diwata dito sa social media. Kasi nga wala nga siyang alam kung paano kumita sa pamamagitan ng pag-vlog. Ngayon niya lang nalaman na may opportunity pala talagang kumita dito sa vlogging. So, wag na kayong magsabi na tinulungan niyo si Diwata o promote niyo. Nakinabang kayo kay Diwata. Yan ang totoo. Ano naman yung binigay niyo niya na sabihin natin na bumigay kayo ng isang sasakyan kay Diwata. Tapos yung vlog niyo about kay Diwata ay limpak-limpak. Limpak-limpak yung balik sa inyo. Triple yung balik sa inyo. Sa totoo lang may katotohanan ding bahagya itong sinabi ni Mr. Makagago na si Diwata ay pahina na. Wala, darating yung araw na wala na masyadong pipila sa parisan niya kasi yung parisan ay marami na kumbaga overcrowded na rin yung parisan na nagpaparisan. Ngayon, lalong-lalo ngayon na may isang malakas na social media influencer at business woman na gumaya sa parisan. Yun nga si Madam Rosmar. Di ba? So, yung attention ng media ay nahati na
Yung attention ng mga vlogger ay nahati na. Nahati na. Kasi nga, naagaw yung eksena ni Madam Rosmar kay Diwata. Kahit sinasabi ni Madam Rosmar na naging inspirasyon niya si Diwata. Nako. Inspirasyon, Madam Rosmar, mayaman na kayo. Magiging inspirasyon niyo pa yon. Tapos magpuputap kayo ng isang negosyong kapareho niya. Inspirasyon ba ang tawag doon? Kalokohan. Maniniwala lang sa inyo po. Yung walang alam. Yung walang alam, kulang sa kaalaman. Kumbaga, masasabi na natin dito na pig-pirate nyo si Diwata. Ayan, kasi kilala din kayong vlogger o kaya personalidad. So ngayon, ang nangyari, na-divide yung atensyon ng tao. Diba? Napunta na rin sa inyo. Kaya sabi nyo, wala lang kayong puhunan. Wala lang kayong puhunan. Walang masama makigaya basta may puhunan ka. Oo naman. Hindi naman talaga na lahat ng tao ay may sapat na puhunan. Diba? So, sabi nga ni Diwata, pera nyo naman yan. So, go lang. Pero kung ako yung nasa side nyo, madam, kung isipin ko yung katayuan ni Diwata na nagsisimula pa lang sa ganyang pagninegosyo, magdadalawang isip ako na gayahin yung pinotap niyang parisan. Kasi na ako kilala na nauna na ako kay Diwata, tapos kung gagayahin ko si Diwata, tapos sasabihin ko na inspirasyon ko si Diwata. Sinong niloloko nyo? Kalokohan. Kalokohan yan. Sasabihin nyo inspirasyon si Diwata, na inspirasyon nyo. Hindi ako naniniwala dyan sa inspirasyon na yan. Talagang ganun. Ganun talaga sa negosyo. Kung sino yung patok, halimbawa sa pagkain na lang, ayun nga, parisan, chicken, sino yung patok, gaya ng Jollibee. Di ba marami nagsilabasan ng mga street vendor na yung mga kanto fried chicken para gayahin si Jollibee. Pero hindi nagaya. Kasi nga, iba yung unique ng pagkain ni Jollibee. May, kumbaga, nandoon na yung brand niya Kumbaga, solid na yung brand name ni Jollibee. Saka yung chicken niya, yun yung nagdala. Ngayon, ang tanong dito kay Madam Diwata, ano yung panlaban nyo kay Madam Rosmar? Diba? Ano yung panlaban nyo kay Madam Rosmar? Kasi nga kayo, si Madam Rosmar, kinalaban na kayo. Huwag na kayong magsabihin hindi kayo naglabanan hindi kayo nilabanan ni Madam Rosmar sa parisan nyo. Kasi ito yung offer ni Madam Rosmar. 100 or 125 yung chicken niya. May libreng swimming. Only rice. Only sabaw. Ano pa? Ngayon may pa-juice yan. Saka pa ice cream pa. Kumpara nyo sa inyo. Madam Diwata, sa inyo, libreng sabaw lang. Only rice, may libreng soft drinks. Pero hindi only. Yun lang ang may bibigay nyo kasi yun lang kakayahan nyo. Samantalang si Madam Rosmar ay only talaga kasi nga can afford siya. Kaya niyang siguro baka pati siguro kumain na kayo dito 100 lang, bibigyan ko kayo tigi isang sasakyan. O kaya tigi isang iPhone, di ba? Kasi nga mayroon siyang pera, kayo nagsimula sa wala. So ngayon para sa akin itong ginawa ni Madam Rosmar ay para sa akin lang naman. Kung ako ilalagay sa side niya, hindi ko gagayahin yung negosyo ni Madam Diwata. Kasi nga unang-una maagaw ko yung pansin niya kasi nga kilala na rin naman ako di ba? Unang-una mayaman na rin naman ako. Ba't gagayahin ko yung isang tao na ngayon pa lang nagsisimula? Para sa akin lang naman, alam ko maraming kukontra sa inyo. Nasabihin negosyo yan. Oo nga, negosyo yan. So sana itong si Madam Diwata makaisip siya ng isang paraan para kumbaga matalbugan niya rin yung ino-offer ni Madam Rosmar sa kanya. Kasi nga sa totoo lang ngayon darating ang araw talaga, oras na hina na rin yung pila dyan kasi di naman araw-araw kakain ka ng pares, di ba? So dapat makaisip ng isang menu kaya pagkain to si Madam Diwata nakakaiba na wala doon kay Madam Rosmar. Natatangkilikin ng mga tao talaga, di ba? Okay, gaya ng Jollibee.
yung chicken ng Jollibee, di ba? O, masarap talaga. So ngayon, kahit may McDo, kahit may mga ibang kuya, tulad ng Andox, meron na rin na chicken na gumaya sa kanila. Tulad ng Baliwag, kung meron man, o ano man dyan. Diba, maraming gumaya kay Jollibee, pero nangingibabaw pa rin si Jollibee. Kasi nga, yun ang yun ang uniqueness ng kanilang pagkain, nakakaiba sa iba na sa kanila lang meron kasi nga masarap yung chicken nila. So kung mas malalamangan mo yung Jollibee, so mangingibabaw ka. Lalo na kung kilala ka na rin. O ngayon, kilala na rin naman si Madam Diwata, so mag-isip siya ng isang pagkain nakakaiba na wala doon kay Madam Rosmar. Na kumbaga yun ang magiging magdadala ng brand niya, di ba? Kasi pag sinabi mong parisan, ang dami na yan, di ba? Sabi nga, hindi naman ganun kasarapan kasi street food lang yung Paris ni Madam Rosmar ay Madam Diwata. So, mag-expect ka na, hindi naman talaga ganun kasarapan base doon sa mga nag-review, sa mga nakatikim na. So, dapat para sa kanya, i-upgrade niya yung pagkain niya para kumbaga makasabay doon na kahit nasa street ka nagtitinda o kaya nag-offer ng food mo, makasabay ka doon sa mga big time katulad niya kay Madam Rosmar, yung nag-hire pa siya ng chef para magluto ng Paris niya o anong menu na meron dyan siya dyan. Samantalang si Madam Diwata ay sariling kayod niya yun doon sa kaibigan niya lang na sinabi na ganito ang timplada ng tawag yun ng Paris niya, which is good naman, kaso nga sabi ng mga nakatikim ay okay na, sapat naman sa 100, pero sa lasa may mas masarap pa. So ibig sabihin sa sarap talo siya. So para sa akin, i-upgrade ni Madam Diwata yung Paris niya para hindi magsawa yung tao, kasi kung walang upgrade talaga yan, wala, magsasawa yung tao, pupunta doon sa alam nilang mas masarap. Kasi nga hype lang, na-hype lang ito si Madam Diwata, kaya sumikat yung parisan niya kahit hindi naman kasarapan yung Paris niya. Yun ang totoo. Huwag na tayong maglukuhan dito, di ba? Kasi nga sinasabi lang natin dito yung katotohanan. Kung ano ang piling mangyari kay Madam Diwata isang araw, di ba? Ayun, siyempre nasa rorok siya ng tawag yan ng social media, so marami talaga makikisabay sa kanya, lalo na yung mga pasimpleng akala mo kadamay niya, yung pala hindi, kundi gagatasan lang siya. Yun ang totoo. Mag-ice cream muna tayo kahit bawal yan, bigay ako. Yun ang totoo. Kaya may punto naman ito si Mr. Makagago. Pero nga may maraming oportunidad na nabuksan o mabubuksan pa kay Madam Diwata. Yun nga, diba kinuha siya ng probinsyano. Ang tanong, meron bang appeal si Madam Diwata na maging isang artista? Katulad kina Vice Ganda, ganoon. Meron ba siyang talent talaga na may ipapakita? Di ba? So kung meron, o kung maglaylo man yung parisan niya, meron siyang ibang pagkakitaan, di ba? So kung maglaylo man yung parisan niya, yung pagka-vlog siguro nito ni Madam Diwata, kung meron sa kanya mag-a-advise, di ba, na pagandahin yung pag-vlog niya, magkaroon ng magandang, kasi ma-upload niya naman yung ma-upload niya naman yung magandang quality ng video, editor ng video niya, saka yung tamang content talaga, yun. So di natin alam kung ano talaga pwedeng mangyari pa. Huwag muna tayong manghusga sa isang tao kasi nga sabi nga ang buhay natin ay parang gulong, minsan nasa taas, minsan nasa baba, di ba? Umiikot lang yan. So pagising natin ganito tayo, sikat balang araw, hindi na, marami, di ba?
sa mga artista. Lalong-lalo na kung hindi ka artista at ngayon ka lang nakilala, di ba? So, so kailangan talaga mag-isip ka sa sarili mo na samantalahin mo yung pagkakatao na nakilala ka. Ano ang pwede mong gawin para lalo kang makilala, di ba? So pagdasal na lang natin si Madam Diwata na magtuloy-tuloy po yung kanyang tagumpay. Hindi man baga sabihin na natin na yung parisan niya, sana magkaroon siya ng brand sa ibang lugar o sa ibang bansa, sa ibang lugar ng Pilipinas para kumbaga matry niya kung talagang kung patok din sa ibang lugar, hindi lang dito sa Maynila kung saan siya nakilala talaga. So doon natin makikita kung talaga itong si Madam Diwata ay may dalang agimat ang kanyang pagiging diwata, diba? Kasi kung halimbawa doon sa ibang lugar hindi naman pinansin yung kanyang parisan, ibig sabihin dito lang naman siya matunog ang pangalan. Pero sa ibang lugar wala na, diba? So siguro ang iniisip nito ni Mr. Makagago ay yung pagkain nga. Kasi nga ang parisan, marami na. Unang-una, hindi nga ganoon kasarapan din naman yung parisan ni Madam Diwata. So, ang sinasuggest ko dito kay Madam Diwata, mag-innovate siya. I-improve niya pa. Mag-isip siya ng panibagong pagkain o kaya menu na makakahatak talaga sa masa ng Pilipino. Yan ang masasabi ko talaga sa kanya. Kasi sinabayan na nga siya nitong mga sikat kay Madam Rosmar kung ano-ano ng mga ino-offer para tangkilikin yung parisan. Pero sa akin, iwan ko. Iba-iba kasi tayo mag-isip Oo, negosyante ka. Pero naman, iisipin mo naman yung babanggain mo. Diba? Isipin mo naman yung babanggain mong tao. Marami naman pwedeng gawing pagkain, di ba? Pwedeng gawing business na pagkain. Hindi ka makakabangga dun sa isang tao. Ngayon pa lang namumulaklak. Ngayon pa lang na mamamayagpag para agawin yung eksena. Aminin mo na yung Madam Rosmar. Kahit di mo aminin, talagang naagaw mo yung eksena ni Madam Diwata. Yan ang totoo talaga. Yan ang katotohanan, di ba? Huwag na tayong magsabi na inspiration mo si Madam Diwata. Huwag na tayong magsabi ng gano'n. Ako na-inspired ka, Madam Diwata. Kaya ako nagtayo ng parisan. Ako, kung nasa katayuan ako ni Madam Diwata, halimbawa ako man, mayaman ako, milyonaryo ako, nakita ko yung isang tao. Halimbawa, ako yung nasa side mo. Sa akin lang naman ito. Sarili kong opinion, sarili kong nararamdaman. Para sa akin, hindi ko gagayahin si Diwata. Hindi ko gagayahin. Kasi marami pa naman ang ways para sa akin na gumawa ng isang negosyo para lang makilala ako sa sarili ko. Hindi dahil sa sumikat si Poncio Pilato, ito si Diwata, magkikisabayan ako para kumbaga doon sa akin bumaling yung focus, yung atensyon ng tao. So ngayon ang nangyari, nahati, di ba? Nahati yung atensyon, di ba? So ngayon sasabihin mo pupunta ka kay Madam Diwata para magbigay ng kung ano yan, pampalubag loob para sabihin ng mga tao na sinusuportahan niyo si Diwata. Nako, kalokohan, sino pinagloloko niyo? Nako, maluloko niyo lang yung walang alam. Wag na, maluloko niyo lang yung walang alam. O kaya yung mga solid na followers niyo. Hindi naman ako against sa inyo, Madam Rosmar. Kahit pa buong Jollibee bilhin nyo, isang branch ng Jollibee, ba't di na lang yun ang gawin nyo? What is, kumbaga, alam nyo na sulit yung gagastusin nyo doon, pero hindi nyo ginawa di ba? Kasi wala kayong mahatak na attention doon, nagkaroon kayo ng branch ng Jollibee. Wala. Ngayon, ang ginawa nyo, kasi nga may sikat na tao na walang-wala, yan nga si Diwata, sinabayan nyo. Anong tawag doon? Di ba? Ay, nako.
Anong tawag doon, madam? Hindi ako against sa inyo, pero iba-iba kasi talagang pagkatao ng tao. Hindi naman lahat talaga maintindihan, maintindihan, maintindihan ka kung anong gusto mong ibig sabihin, diba? Siguro, gusto lang gayahin ni Madam Rosmar si Diwata kasi nga, siguro talaga na-inspired siya. Pero maraming, ba't di na lang si Jollibee ang maging inspirasyon mo? Kaya si Rizal. Oh. Diba? Oh. So yung ngayon pa nag-trending, saka mo sasabihin na na-inspired ka. Kalokohan. Kalokohan talaga. So, maraming magbabasa sa atin. Pero wala naman manonood ng video to kaya walang magbabas. So may punto rin talaga dito si Makagago. Pero wag muna tayong manghusga sa tao. Kasi nga bilog ang mundo, bilog ang bola. Di rin natin alam ang plano ni Madam Diwata. Ha? Siyempre kailangan may backup na din siya, mga ganun. Paano? Kung malugi yung parisan niya, ano yung gagawin niya? Di ba? Isa lalangan ng buhay, kumbaga marami na siyang pinagdaanan. Siguro naman alam niya na ang gagawin kung sakali man na yung parisan ay maglaylo na. Di ba? So, kasi nga naagaw na yung atensyon niya itong mga ganid na mga vlogger na to, personalidad na to, nabubulol talaga ako. Kasi kung ako kay Madam Rosmar, may pira naman ako na milyon-milyon, ha? Instead na bumili ako ng Ferrari na mga nagkakalaga ng milyones dyan, magpa-franchise na ako ng Jollibee. Ng Jollibee o kaya McDo o kung ano man yan na sikat na fast foods. Ha? Yan ang gagawin ko. Ba't ko pagkagayahin yung kay Diwata? Di ba? Common sense naman. Ang pakay lang talaga, makuha yung atensyon ng tao. Yun. At the same time, ma-promote yung product niya, yung mga pampaganda. Yun. Yun lang po. God bless all of you. Escam tayo. Grabe init. Pampawala ng init sa ulo. Dahil nag-iinit ang ulo ko sa inyo.